Okay, start tayo para dun sa CNC Simulator para sa Android. So dito, yung APK file o yung Android na pwedeng ma-open sa mga kanya-kanya application, ginawa ko lang dito para mas ma-demonstrate ko is nag-run ako ng emulator para sa mga Android files. So i-open ko lang tong emulator ko. So ito na yung pinaka last na maging how to program on CNC. So napaka-flexible natin. Meron tayong program sa mismong ginagamit in field. Meron naman yung pang undergrad. Meron naman yung parang pan-trip-trip lang na simulator. Pero efficient siya. Nakakapag-simulate talaga siya. So kung ako mag-rate, ang una kong simulator na i-implement is yung SSCNC, yun yung Swansoft. Pangalawa tong Android, then last yung NSIT. So okay, start natin to. So kung makikita nyo, so medyo naglalag lang yung simulator ko. So ito yung mismong simulator ko. So i-upload ko yung file nito kasi mas nung hindi pa siya na-update, kaya pang set yung limit ng workpiece. So although mapapansin nyo pagka-install nyo to, mapapansin nyo na marami pa siyang range ng kayang i-edit. So open ko lang tong simulator ko. So ito, yung workpiece material, paano natin siya i-set? Ito yung icon na to, ito. Click natin to. Then, ito yung sinusukat natin. Yung L5, yan yung L5, yan yung haba ng mismong workpiece material natin. So, may workpiece length tayo, sagad yan dito. Yung workpiece length, yan yung pinaka-total, 102. So, pwede natin i-adjust yan para ito pala, yung pinaka-workpiece na expose is L3 pala, L3. So, sorry, L3 pala yon, L3. So, iset natin siya dun sa mismong workpiece material natin. So, open ko lang yung isa kong coding ng program. Open ko lang to. Yung parang paggagayahan natin ng mga list ng program. This PC. So, unang list ng program, si O777. Okay yan. So, yan yung gagayahin natin dito. So, okay, dimension niya. So, workpiece diameter. Ang workpiece diameter niya, so lakihan din natin. So, 70 ba ang workpiece diameter na? So, nasa 70. So, 70. Ayan yung workpiece diameter natin. 70. Then, yung length na expose. Yung length na expose ay somehow 102. So, palpalakihin pa natin. So, okay na yan, 110. So, 110, workpiece diameter 50. Yung clamp length, pwede nating i-adjust yan. So, yan. Pero ito kasi incremental yan na 5. Na by 5 lang. So, i-ayos na lang natin yon ng halos somehow approximate dun sa workpiece natin. So, yan. Naayos natin yung mismong workpiece material natin na angkop dito sa program na to. Then, paano yung mag-set ng tool? So, dito lang siya. Kung andito yung workpiece set ng material, so dito naman yung tool. So, dyan yung tool. So, nagle-load lang.
Then dito, may mga nakalock. Para natin siya i-select, i-drag lang natin siya. Ayan, drag lang natin. Pero sa akin, ang pipiliin ko is yung pinaka nandito na, yung sagad na, para wala na akong i-adjust sa mismong sa mismong tools ko. Yung sagad na dimension ng tool na yung maximum, yun na yung gagamitin ko. Hanapin ko lang yung hindi nakalock dito na malaki yung size. So ito, general turning and facing. So yan, sagad na yung limit niyan, di mo na pwedeng i-edit, hindi siya tulad nung CNC simulator natin S1, so pwede natin i-edit yung insert. So ito na yung sagad na movement niya. So pwede rin ako maglagay ng another tool. So ito, pwede ko ilagay siya as number 2. Pwede ko siyang ilagay as number 2. Ayan, number 2. Pero 1 lang yung gagamitin natin. Ayan lang. So yan lang gagamitin natin, 1 lang. Then, yung program, so ang gagawin natin doon, yung program, itong icon na to. Yung icon na yan, papansin nyo, same pa rin ng coding ng program, pero ta-type natin yan isa-isa. So don't worry, since naka-emulator kayo, pwede nyo naman i-type yan dito. Yan. O sa keyboard nyo, pwede nyo i-access yung keyboard dyan, lalabas yun sa mga kanya-kanya yung cellphone screen. So dyan lang kayo mag-type. Pero sa akin, para to save time na lang, meron na akong ginawa na una. So, dito yan sa G7. Ito yung test 2. So, test 2 ang pinangalan ko dyan. Then, i-load ko lang. Then, check ko yung program. So, ito na yun. Dito, mapapansin nyo, same pa rin, pero nagtatawag ako ng tool homing position. Yung G28. Kasi dito, wala naman akong set ng rapid position. Then, yung series list ng program, walang pagbabago, ganun pa din. So, effortless. Wala kayong kailangang i-edit dito, kokopihin nyo lang talaga. Ang madadagdag lang doon sa list ng program nyo is yung tool homing position, yung G28. So, napakadali. Copy nyo lang isa-isa, i-type nyo lang, i-input nyo lang dito sa simulator na to, then ready to run na tayo. So, ayusin ko lang yung mismong view ng workpiece natin para makita natin halos. Okay, i-ayos ko lang. Change natin yung view. So, yan, magandang view yan. So, change natin yung view. Ayan. Then, try natin i-run. So, pagka i-run natin, so, change tayo ng view. So, pag i-run natin yan, ito lang, yung play icon. So, mag-start na siya mag-run. Ayan. Kasi nyo, approaching. Ayan. So, nagka-cut na siya. Papansin nyo, yan, ginagawa na rin ng CNC Simulator tool natin. So, madali lang. Once na masimula nyo dun sa mismong Swansoft CNC, then pwede nyong i-copy, ilipat-lipat ha. Yan, kinakat niya na based dun sa mismong CNC program natin. Yan. So actually sa CNC simulator na yung most updated sa natin sa mga kanya-kanyang phone is limited lang kasi yung pwede mong iset na length ng workpiece. Then yung tool alam ko iisa lang. So dito maganda tong CNC simulator to kasi hindi pa siya updated, then limited, hindi pa limited yung availability. Although may mga nakalock na kasi ito ay CNC simulator free o yung light version. Pero mas maganda siya gamitin kaysa dun sa pinaka bago. So i-zoom natin. So ayan yung mismong workpiece material natin. Then adjust ko lang yung view. So yan. So ayan na yung CNC workpiece material natin. Napansin nyo, ayan. Diba? Mas maganda lang yung graphics, mas pino. At least, nakapag-code na kayo. Ang i-apply na lang natin in actual. So yung actual, madali na lang yon.
Pero yung since simulator kasi natin doon nagkakaroon ng problema sa mga kanya-kanyang homing positioning. Pag nag-resume tayo ng class, so ituturo ko na yung mismong mga basic, yung mga mismong actual operations ng machine ha. So, I hope makapag-practice kayo sa lahat ng mga ginawa kong lectures para pagdating natin ng face-to-face class uli, puro output tayo. So, una, ano may mga kailangan natin tandaan? Yung G-code, M-code, kailangan familiar, almost 100% kailangan familiar tayo. Next, tool nomenclature. So, kailangan familiar tayo sa tool nomenclature. Then, next, yung mga buttons ng CNC operations. Kailangan alam natin yung function. So, yung tatlo na yan, magiging practical niyan. Yan yung magiging graded nyo. So, pwede kong gawin as quiz number 1 yun. So, yung quiz number 1 nyo, hindi siya handwritten, kundi practical. Pero nevertheless, kasi meron pa tayong, at naalala nyo yung isang ano natin, yung isang advanced lecture, pwede ko rin gawin yun. So, be ready lang. So, mag-aral habang nasa bahay, stay safe. Then, madali lang yung pag G-code, M-code, basta dedicated lang kayo sa ginagawa nyo. So, that's all. So, have a good day.